Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag niyo akong ituro na hindi ko alam. Si Dionisio Santiago ay isang dating pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Nakilala sa kanyang mahusay na pamumuno at pagiging mahigpit sa kampanya laban sa ilegal na droga sa Pilipinas. Bilang isang dating militar at opisyal ng pulisya, nagkaroon siya ng malalim na kaalaman at karanasan sa pagsugpo ng krimen na nagdala sa kanyang mahalagang tungkulin sa PDEA. Si Dionisio Santiago ay ipinanganak noong Hunyo 1952 sa Cabiao, Nueva Ecija. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Mapua Institute of Technology at kumuha rin ng Masters in Business Administration sa Asian Institute of Management. Bago sumali sa PDEA, naglingkod siya sa iba't ibang posisyon sa militar at pulisya, kabilang ang pagiging hepe ng Philippine Constabulary, PC Security and Escort Battalion, at pagiging hepe ng Task Force Limbas, isang anti-narcotics unit. Noong 2010, hinirang si Santiago bilang hepe ng PDEA, kung saan niya pinangunahan ang mga operasyon laban sa ilegal na droga sa bansa. Sa pamumuno niya, nadagdagan ang bilang ng mga nahuli at nasamsam na droga, pati na rin ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng PDEA at iba pang law enforcement agencies. Ginamit niya ang kanyang mga karanasan sa militar at pulisya upang matiyak na epektibo ang mga operasyon ng PDEA laban sa mga sindikato ng droga. Bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa kampanya laban sa droga, tinanggap ni Dionisio Santiago ang iba't ibang parangal at pagkilala. Kabilang dito ang medalya ng kagitingan at medalya ng katapatan sa paglilingkod mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Kilala rin siya sa kanyang dedikasyon at integridad sa paglilingkod sa bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at dedikasyon sa pagsugpo ng ilegal na droga, hindi maiiwasan ang kontrobersya sa kanyang pamumuno. Nagkaroon ng mga alegasyon ng korupsyon at kontrobersya sa ilang mga operasyon ng PDEA sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, nanatili siyang kilala bilang isang matapang na leader na may malasakit sa bayan at sa kapakanan ng mga Pilipino. Matapos ang kanyang termino bilang hepe ng PDEA, nagpatuloy si Dionisio Santiago sa kanyang paglilingkod sa pamahalaan at sa mga proyektong pangkaunlaran. Nanatiling aktibo siya sa mga usaping pangseguridad at pagsugpo ng krimen, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kasamahan sa larangan ng law enforcement at sa sambayanang Pilipino. Your Honor, magandang tanghali po sa inyo lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo akong idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo ba kung sino Director General nyo? Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol.
Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag niyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 5 billion, 500 million. Yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihang pulis, nag-issue ng PC, sir. PC, INP. Narcom. narkom. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo, natira sa akin 100 persons. Karamihan, admin. So, anong ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Morales. Dahil we doon na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PIDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Kasalanan ng PIDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, nadesisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Mga with due respect sa mga lawyers dito, marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal. Ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation, intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung anong trabaho ko kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PIDEA ako intelligence. PIDEA is intelligence-based. Hindi mo naman kailangan, sinabi, kinuwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya, ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead, Chico. You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niya ba ito si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PIDEA Chief, General? I was PIDEA chief from 2006 to 2010. During the time of President Jim. Gloria Macapagal Arroyo. All right. You resigned in 2010. No, 2003 from the military service. No, from PIDEA, General. Kasi iba na yung 2010, dahil administrasyon. nanalo na si, napalitan na si President So you resigned na. Gloria. Nag-resign na po kayo. Kaya hindi, automatic naman yun. Courtesy Because I was a political appointee. Courtesy I had to resignation. go. All right. Mr. Morales, kailan pumasok sa PIDEA?
2009, Your Honor. So nag-abot po kayo? Yes, under my watch. Alright, during the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow saka- the chain of command. Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemicals, di pa yung buwan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia kamo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So, wala kayong, nung pumasok si Morales sa PIDEA noong 2009, wala kayong, hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala? No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya. Eh, nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Eh, lahat kami may problema, siya lang ang tama. Pero Eh, magaling eh. Ano akala niya magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago niyo